Hi! Good morning again! Ang inyong Kamarina. Welcome to my YouTube channel. So ngayon, ang topic natin is ano nga ba yung mga basic requirements bago ka mag-apply sa isang money agency. So, isi-share ko ngayon guys kung syempre bago ka mag-apply sa mga money agency, kailangan meron ka ng mga requirements para hindi ka na ma-hassle. So, mga basic requirements pa lang naman yung kailangan nila. So, ano nga ba yun? So, let's start! Okay, let's start na. So, eto na, hawak ko na yung mga basic requirements para sa pag-start nyo ng pag-apply sa mga money agency. So, ano nga ba yung pinakang-basic na hinahanap nila kapag ka nandun ka na sa mismong money agency? So, first, hahanapan ka nila ng of course, yung resume mo. So, updated resume mo. Included doon yung lahat ng working experience mo. Kung saan ka nakapag-aral, nakapagtapos, kung ano yung course mo, and then yung mga personal details mo. So, yun. Alam nyo naman na basic na lang din yung paggawa ng CV or resume nila. So, yun yung number 1. Number 2 is, syempre, yung valid passport. So, ina-allow nila at least 18 months up valid yung passport. Kasi ang contract po sa Berco is minimum ng 8 months, minimum ng 6 months. Sa mga officer na kasi yun, 4 months. Pero sa mga first timer or yung mga bago pa lang is 9 to 10 months yon. So, kaya ina-allow nila at least 18 months valid yung passport. And then, much better kung mas matagal. So, yun. Ngayon naman kasi is 10 years na yung valid ng passport. So, mas maganda na. Kasi dati kami 5 years lang. Every 5 years, nagre-renew ng passport. So, yun. Kailangan valid yung passport mo. Then, secondly, syempre, ano ba yung ina-applyan natin? Syempre, seafarer tayo. So, pangatlo is, kailangan nila ng basic training. So, ano nga ba yung basic training? So, ito yung SOLAS na tinatawag nung araw. So, ngayon, basic training BT. So, ito yung pinakang parang mag-i-start na yung journey mo, malalaman mo lahat doon. Yung paano yung mga safety sa barko. Kasi, sa barko talaga palaging may drill dyan. Every 2 weeks, twice a month, nagdi-drill kami. Syempre, palagi naman kasi tayong nasa dagat. So, yung safety. So, malalaman mo lahat yon kapag nag-basic training ka na. So, ilang days ba yung pag-basic training? Tinatanong nila. So, basic training po is 9 days, kasama na yung practical. So, ngayon, ang basic training, alam ko meron ng combine na siya. May online, and then actual para sa exam, and then practical. So, yun. So, 9 days lahat yun. So, paano naman mag-avail ng basic training? So, meron pong mga training center na valid or approved ng Marina. So, hindi tayo pwedeng basta-basta kumuha lang ng basic training sa kung saan saang training center. Kailangan i-check natin kung valid po ba yung training center na kukuhaan natin ng basic training. So, yon, okay na tayo sa basic training. So, ilalagay ko, gagawa na lang ako ng ibang, another video, yung alam ko na valid, inaalaw ng Marina. So, yun. Okay na tayo sa basic training, 'di ba? So, secondly, ang next naman is Seaman's Book. So, si Seaman's Book, ang requirements niya is, kailangan niya yung basic training, kailangan niya ng NBI, valid NBI, and PSA, if single ka po, or marriage contract if married ka. So, yun yung kailangan para makakuha naman ng Seaman's Book. So, paano naman ako kukuha ng Seaman's Book? Meron din pong link ang Marina
para sa appointment ng Seaman's Book. So, may mga branches ang mga marina na nag-i-issue ng Seaman's Book at SID. So, ano naman po yung SID? Siya yung parang license na nakalagay na maritime. So, kasama na rin siya kapag kumuha ka. Bali, ina-allowed na rin kasi yon na kailangan din ng SID. So, valid siya for 5 years. So, andun yung para lang siyang license. And then, ang price ng Seaman's Book is 1,000. Yun sa basic training pala ha. Ang last na alam ko is nasa 3,000 yung nag-inquire ako last time kasi sinamahan ko yung pinsan ko. So, parang more or less nasa 5,000 kasama na yung allowance niya kasi pumunta pa sila sa mismong site kasi nag-practical pa sila. So, yun. So, may Seaman's Book na tayo. So, ayan. Yan lang naman yung hinahanap ng mga manning agency kapag nag-apply ka sa kanila. At syempre, yung working experience mo. So, yun. So, next topic is, ano ba yung mga agency na alam ko dito sa Pilipinas? So, let's start again. So, eto na guys. Bali, ito yung isi-share ko sa inyo is yung agency lang na alam ko ha. At saka yung agency ko ngayon. So, under ako ng Magsaysay Maritime Corporation. So, ang Magsaysay is mayroon siyang 4 na branches. Ang Manila branch, Cebu branch, Davao, and Iloilo. So, ayan siya. So, ito din yung mga address niya. And then, so, pwede rin kayong mag-submit www.magsaysaycareers.com. So, yan. Pwede rin kayo kung ayaw nyo mag-walk-in. Mag-submit kayo dyan through online. Makikita nyo rin kung ano yung mga qualification nila, kung ano yung mga hiring nila. Mas maganda na mag-follow kayo dyan sa site ng Magsaysay kasi updated yan, naglalagay sila. At saka marami silang hawak na barko. So, yun. Ako under ako ng Princess. So, yan. And then, ito yung isang in-applyan ko before nung wala pa akong experience. Nag-apply din ako dito sa United Philippine Lines. So, yan. Located naman siya sa Santa Clara Street, Intramuros, Manila. So, marami ring hawak na barko yan. Hawak din nila ang Carnival, I think Carnival. Yun. Katabi nila ang Norwegian Cruise Line, magkatapatan lang yan. So, napuntahan ko kasi lahat ng mga hindi naman lahat, yung mga under lang ng mga passenger cruise line na mabilis, accessible puntahan kasi along Manila, magkakatabi lang din naman kasi yan. So, UPL at Norwegian. So, yun. So, ito, MSC, hindi ko to na-try. MSC, pero yung mostly sa mga classmate ko, nandito sila sa Bagtikan Street, Makati, Metro Manila. So, dito naman yung MSC. So, yun lang guys. Tapos, meron pang biking sa Makati. Virgin, bago lang yun eh. Yung parang bagong barko lang din yun. Magkakatabi lang din yun doon. So, yun. And then, search nyo lang din sa Google. Makikita nyo yung list ng mga manning agency. Depende kung ano yung position nyo, ando naman. So, yun lang, yung sa Magsaysay kasi alam ko marami silang hawak na barko. Kaya, kapag nandun ka, hindi ka na mahihirapan. Basta mag-subscribe lang kayo dun sa web nila, yung www.magsaysaycareers.com. So, makikita nyo na lahat na ng hiring, ando na. So, yun. Hindi lang din, sea-base ang hawak ng Magsaysay. Meron din silang land-base, meron silang Europe, Japan. So, yun. Yan lang, guys. And then, sa next video ko is, i-share ko naman sa inyo kung ano naman yung mga legit na training center na alam ko lang din, na medyo mura lang din. May mga training center na mahal, pero all naman, ang importante naman kasi is, approve siya ng Marina. So, yun lang. Disclaimer lang po, lahat ng na-share ko is based lang din sa experience ko bilang isang seafarer. Sana nakatulong sa inyo. Mga basic information lang naman to sa mga gustong magbarko at ma-inspired. Meron din po akong Facebook account, Adventures Your Dreams. Makikita nyo doon yung mga biyahe ko, kung saan lugar ako pumupunta. Yun lang po, and thank you!